makakuha ng magandang knock-up. But, sana sa approach ng Alter Ego, wag nila kalimutan yung Pharsa. Kung masyado mag-all-in sila sa mga close range, mid-range heroes dito ng Team Liquid IT, baka madali pa sila kay Yehezkiel. Oo. Pero feel ko isa sa mga gusto talaga maging target dito ni Dreams yung si Yehezkiel din. Pag alam niyang may feathered airstrike na pwede ikasa, tatalo ng kita. Pwede to maging game of jumping kasi Fabian din tatalo at any given moment for a proper setup for TLID. Yeah. So, let's see. Also, kailangan din ng range ng Team Liquid ID para maabutan yung Granger. So, pag-abot ng backline ang isa sa mga pinakamalaking tema sa match-up na to. And of course, kung gaano ganda makakapag-output si Aaron Shiki. Full dive, meaning pressure din kay Aran sa timing niya ng pagpasok at paggamit ng Unleash the Beast. Kung usapan kasing pag-abot sa backline, kahit sobrang makunat yung frontliners mo, isang pinakamagandang hero dyan, si Lucas talaga. Nakita naman natin with the Game 3 performance ni Edward. So, I would give a slight advantage for TLID. But again, pag-rating theory will still boil down to all the executions that they want. TLID, normal rotation nila, are really wanting to control the mid lane river especially. So, let's see kung paano sasagot yung Alter Ego. Kasi, ito ang sabi, may nagsabi kasi, parang si Mirko ata yung nagsabi na yung reason bakit medyo mahirap na gamitin yung Guinevere compared to before is madali kasing ma-predict yung distance ng jump, mas madaling makita, kaya mas madaling ma-evade yung potential setup na pwede manggaling sa Guinevere ni Dreams. Yep, that's true. Kaya high risk, high reward eh. Pag tamaan mo yung knock-up na yun, edi good for you talaga at good para sa team mo. So far, sa pag-control ng unang turtle, mukhang lamang yung Alter Ego na pupush out nila yung mga miyembro ng Team Liquid ID. Nahuli dito si Fabian, papasok siya, ginamit na yung Spear of Alpha. Delikado, si Fabian, nahuli na nga siya. First blood para kay Nino. Si Witty hinahabol na rin ni Nino. Makakapag-second kill ba sila? Gebe nakuha yung turtle. Naghahanap rin ng kills ng yung mga miyembro ng Alter Ego, pero mag-back out na sila. Masyado atang maagang pagpasok yung naging Spear of Alpha doon ni Fabian. Mabilis siyang na-burst down ng members ng Alter Ego doon. Kaya naman, Alter Ego will secure the first turtle, pati na rin first blood. Parang nagkabaliktad ata tayo ng region. Kasi ito yung mabagal bigla. Hop, teka lang. Spoke too soon. Dreams, ang ganda ng pag-uhuli doon kay Widdy. Yeah. Good catch. Nahanap si Widdy, so onting mas makakapag-invade mga membro ng Alter Ego at makakapaglaro na medyo palabas, mas malapit pa sa mga torre ng kalaban nila. But with Widdy back on the map, atras na sila onti. But of course, Dreams nagkukuha pa rin ng vision. So, hinihintay ko rin dito kung ano pa yung magiging takbo ng laro para sa Fred rin kasi. Pag umabot na sa point na nakapag-power spike na yung Team Liquid ID, isipin ko na lang ano pa kaya magagawa dito ng Fred rin. Parang siya yung isa sa mga pinakakawawa. Kasi siya yung pader talaga sa frontline eh. Yung Guinevere at saka yung Hilda pang asar. Siya yung pader. Eh, jungler niya yan. So, sapat ba yung magiging tulong kay Gebe? Okay, pinamitan ng retry. Itong si Nino nasa brush. So may onting pag-heal na Loyi? nagaganap pero okay lang daw. Dahil Alter Ego may sagot ka agad. Loyi, Roundel, pati Gebe nandito for the counter attack. Ayun na nga, napakasakit ni Roundel tsaka ni Gebe. And an off-cam kill doon sa taas. Heist is gonna get the pick off onto Widdy. Gebe buhay pa rin naman, hindi takot. Energy eruption, Appraiser's Wrath, tumama kay Ezekiel. Half health ka agad. Etong si Pharsa. So, yun yung na-mention mo kanina na for frontline talaga si Gebe, especially towards the later games, pag may mga neutral objectives. Pero so far, masakit yung damage niya. Okay. So, mas forward na din ngayon yung pwesto ng Alter Ego. Sa daming damage din nakuha ni Gebe doon at nakapag full energy siya. Of course, instant minus 50%. At nakokontrol din ni Randall yung mga key areas dito. Widdy naghahanap ng entry. Alter Ego, mukhang mapapahirapan sila sa Turtle take na to. Pero si Widdy ang nawala na sa mapa. Fabian ata kailangan na umatras. Delikado na kung labanin pa niya to. At Alter Ego ang lamang. Kinasan niya yung ulti pero walang gusto sumama eh. Okay guys, dito. Guys, boss, parang hirap boss. Gusto pumasok. Oh, Parang hirap boss. Parang hirap boss.
Mamaya Ikaw na lang, roam ka Weedy. naman eh. Oo. Pwede ka na. Weedy, thank you na lang Weedy. Hindi, thank you. Hindi, bawi kami sa'yo mamaya. Promise, pag kinasama yung shortcut, papasok kami. Yung sabi ng TLID. Pero ito ito yung fear ko for TLID. Mas lalo na dahil hindi sila nakakasabay sa early game ng Alter Ego. Ang daming pang dive ng Alter Ego. So feel ko mahihirapan ikasan ni Hezkel mamaya yung kanyang feathered airstrike. Kahit sabihin mo nang may purify shot, may wings by wing siya. Yeah. Isang pasok lang kay Nino, kay Dreams, or even kay Gebe. Ang daling i-disrupt yung feathered airstrike niya. Not to mention, pag nag-scale up kagad si Heist with the Granger, yung mga dalawang Death Sonata lang, halos onti na lang yung matitirang buhay doon ni Hezkel. Pero teka lang, waiting na pa-flicker out dito. Oh! Pero ang ganda ng pasok ni Dreams sa force out. Yung Purify ni Aaron Sheik, yan yung gugustuhin mo kung ikaw si Heist. Wala ka agad yung Purify ng kalaban mo. A good call by Alter Ego. Nakapag-force out sila ng battle spell. Diyan pa naman yung Guinevere and yung Granger na sa baba. So, tingnan natin kung alam nila na nandyan si Weedy. Kasi kung merong magpakita dito ng full commit, baka maging malaking laban to. May ultimate na si Weedy. Pero aatras sa mga member ng Alter Ego, alam nila na hindi nila nakikita yung chip. Looking at level difference ng dalawang junglers, pantay pa rin naman. Level 9, may 2k gold lead ang Alter Ego. Mostly siguro sa gold lane yung nagiging kalamangan ng Alter Ego doon. Heist clearly having a good time doon sa baba. Weedy! Weedy pumasok. Eto na nga yung shortcut. Pero mukhang makakatakas naman si Dreams. Pati si Heist naku po napasok with a Spirit of Alpha. At nabigyan etong si Heist tsaka si Dreams. Quick response from TLID. Good call para sa TLID. Alam nila na hindi nakikita ng Alter Ego yung chip. Andun na siya sa saktong pwesto. Papasok na yung minion waves. Nakuha na ng TLID yung go signal na lumaban. Pumasok sila sa portal at nakapaglaban. Nakakuha ng kill, nakakuha ng torre. At mukhang gusto pa nila ng iba dito sa gitna. Pangatlong turtle ay nag-spawn na. Tinupad naman ng TLID yung promise na kay Weedy na promise pag umulti ka, papasok na kami. Oo, nabawian na. Nabawian na eh. Salamat, sabi ni Weedy, pero full force din naman ng Alter Ego dito para sa last turtle. Hezkel, nakasa na nga Feather Airstrike. Ang ganda! Na Spear of Alpha doon! Ubos si Gebe tsaka si Dreams kaagad. Aran nagwawala with the Unleash the Beast, pero si Heist umaatake lang dito. Free hit, pero parang si Aran pang ata yung mananalo, pero buti na nandun si Roundel to make sure na hindi maaabot ni Aran na itong si Heist. 3 members down for Alter Ego, 3 for TLID. Make it 4 dahil tutumba si Roundel sa kamay ni untouchable Aaron Shiki. Ganito talaga yung TLID eh. Turtle 2, Turtle 3, gagawa sila ng play. Malaking play sa mapa, tas malaking play pagdating sa objective. Rinse and repeat. Yan ang sikreto ng TLID. Ginawa nila yun sa bottom lane. Pagdating sa turtle, nilabanan din nila. Maganda yung pagpasok ni Dreams na knock-up niya yung mga kailangan niya i-knock up. Pero si Aaron Shiki at Hezkel yung hindi nahuli ng Alter Ego dahil nakapag-free hit sila, nakapagsayaw si Aaron Shiki with the Harith. Natalo doon ang Alter Ego in the long run. At si Clutch. Aaron Shiki pa nga ang nakuha ng Lord doon. Uy, ingan! Okay, bawi. Bawi naman tayo kay Weedy. May diversion dito nagaganap. Gebe, kinasaya Appraiser shots pero nakapag-flicker out si Weedy. So no casualties pa rin for TLID. And going back sa previous clash din, gusto din i-comment si Fabian. Kasi the moment na hindi siya natalonan ni Dreams, siya naman yung nag-Spear of Alpha, kumonekta sa 3. 3 o 2, kaya naman sulit na sulit yung close range attacks na meron si Aran nung nilabas niya yung Unleash the Beast. Dito naman, Roundel, nabigyan ng poke ng Feathered Airstrike. So ngayon, TLID, confident na sa galaw nila. Alam nila in the zone at in the control. Pero malapit lang ang gold. Dapat hindi sila magkabante. Dreams, nabigyan na at kailangan mag-back. Nako, parang si Gebe yata din mabibigyan pero makaka-dash out din naman. So TLID, yung na-establish na 2k gold din na Alter Ego, talagang binuran nila kaagad. And they're just right on time kasi magkakaroon na din naman ng Lord doon, magsaspawn sa baba. And the way at any given moment, pwede lang naman mag-Y-walk doon sa baba at makaresponde kaagad ang TLID sa Lord Pit. Same with Alter Ego, they also have Roundel with the Luyi. So, tignan natin yung pwedeng maging response ng Alter Ego kasi so far, ayan, nauna yung TLID, buong barkada, nandun bigla, 4 na members pumasok sa portal para patumbahin si Dreams.
At lamang na ngayon ang Team Liquid ID dahil wala nang roamer ang Alter Ego, pero TLID gusto pa nila. Witty sa ilalim ng torre sa gitna. Ginamit na yung Feathered Airstrike ni Hezkiel para makapag-poke lang at mapapazone out ang Alter Ego. Team Liquid ID mukhang sa kanila ang unang Lord. Ako po si Gebe, 2 consecutive energy eruption, hindi to matama Maubusan ka ng stacks yan, so eto na nga, okay. Magkakaroon ng diversion para kay Louie doon. Nandito na si Dream tsaka si Roundel. Ang ganda ng pagpasok. Tutumba si Aran. Yeskiel naabot din naman doon sa likod. Gante ng api for Alter Ego. Kaso problema na wala si Gebe. Kaya naman si Fabian pa. Flay makakuha ng Lord. Pero sabi ng Alter Ego, gusto lang namin kayo patubayin isa-isa. 3 members will fall down on the side of TLID. Kapalit naman ang buhay ni Gebe. Pero si Nino parang hindi pa tatapos. May powerful darkness ka ba? Wala. Witty makakalaya. Hiroshiki sa Pupuruan gitna. naman nila ang mid lane. Gusto niya depensahin yung torre sa gitna. Ginamit yung ultimate niya. Dreams! Napulado! At kailangan na mag-back yung Alter Ego kasi may Lord sa baba. Grabe. Intense. Sagutan. Very close game. 400 lang ang kalamangan ng TLID na sa kanila yung Lord. But Alter Ego, yun na yung ito yung sinabi mo kanina, Renmar, na pagdating sa Lord, walang pang frontline yung Alter Ego. So si Gebe talaga yung haharap. Ang problema siya yung jungler. So nung nawala na siya, easy retry for Fabian. Okay, push out in the bottom for TLID pero mabablock ng Alter Ego. Tapos pagkatapos ng lahat na yun, pre, hindi pa napapatumba ng Alter Ego yung torre ng TLID sa gitna. Well, parehas din naman para sa torre ng Alter Ego sa gitna. But mas maganda pa yung buhay ng torre ng TLID. At wala pa silang torre na wawala. Tsaka pwede pa bang next game yung torre ng TLID? Buhay pa lahat? Kaka-pick up lang din yung Fabian ng Winter Crown So pwede yan mag Spear of Alpha in at any given moment. Tas Winter Crown lang, di mapipitas. Katulad yan, Spear of Alpha para makalayo. Pero si Dreams, Gebe, pumasok rin naman. Gebe this time, kinakailangan talaga kumonekta yung mga energy eruption. Pero look at the position of Widdy doon sa likod. Pwedeng gumaw si Widdy. Si Heis yung nakikita niya. Ayun na nga, kinasa na nga yung ulti. Pero si Heis, alam niyo yun, mga katago. Yeskiel nagamit na yung Feathered Airstrike. So eto na yung ganti ng kape once again. Heis picks up a kill onto Widdy. Next target is Fabian. Dalawa na naman ang nawala sa TLID. Okay, live look na naman sa comms ng TLID. Widdy, boss, ano ba yun? Nahamak tayo sa'yo, boss. Ba't ka naman nag-ultimate doon, boss? Pero, para ang good goal din na-sidestep lang talaga ng Alter Ego. At ito naman, Feathered Airstrike ni Hezkiel. Mukhang Alter Ego naman ang mag-aasim kung mahuli dito si Gebe at Nino. Pero makakatakbo sila. It wasn't Widdy's fault. Ang ganda nung sidestep ng Alter Ego. Nakikita nila si Widdy, naiwasan nila yung pag-immobilize ng ultimate ni Widdy. Partida naka-conceal pa yun si Widdy. Pero alam ni Heis na pwedeng maraming anggulo na pwedeng pasukan si Widdy. Abot na lang nakapag-flicker out pa siya doon. Tapos unfortunately yung kasa ni Widdy ng kanyang ulti sa gitna ng dalawang turret. Kung siguro napitas nila yung mid lane turret before that clash. Iba sana yung takbo ng clash na yun. Ay! Teka lang. Gebe, nakakapag-dash out. Pero flicker in naman para sa side ng TLID. Gebe, naku po, parang tutumba na nga siya. Feathered Airstrike na sa nakadash out na naman. Drills, pumasok. Pero Roundel ang unang tutumba doon. Widdy quite low. Patay na rin pati si Roundel. Yeskiel, wings by wings sa maganda posisyon. Wala naman siyang ultimate. Pero Fabian, pumasok ko ng Spear of Alpha. May Winter Crown pa yan. Pero parang napatumba bigla doon. Winter Crown para kay Heis. Pero huli ka, boy. Sabi ni Aran. Gebe masastan at si Gebe na lang ang naiwan. TLID. Ginamit yung conceal para mas mabilis makapunta sa Lord, mag-clear ng minion wave sa gitna. In control at lamang na lamang sa mapa. Nasa pwesto pa rin yung Alter Ego makapag-turn around. Si Gebe, ayaw pa niya magege, dumediretso pa. Pero sabi niya, bounce out. Uy, maganda ata to para sa Alter Ego, Ingon. Wala sa Fabian, Wala sa pwesto, wala din minion wave sa gitna eh. Wala din. Pero buti na lang nung nakakill ng 4 yung TLID, yung isang nawala sa side ng TLID was Fabian kaya hindi nila makomit yung Lord. So ngayon, Alter Ego may chance pang makapalag dito sa Lord na ito kasi again, wala pa silang inhibitor turrets na nawawala. Dreams providing vision for Alter Ego. Sino ang unang makakapag-setup dito? Alam nila na nasa baba itong si Nino. Widdy pwede umulti at any given moment. Yeskiel, kinasa na nga yung Feathered Airstrike. Ang ganda ng execution sa Lord Dance na yon. Talagang hindi nakalaban yung Alter Ego. Tinatry nilang sumagot kaso problema na out-sustain ng Alter Ego. Yung ng TLID yung damage na meron ng Alter Ego. Widdy lamang ang nawala.
Lord for Weedy. Worth it na worth it for TLID. Si Nino, nakita nyo, sinubukan din niya i-gank si Hezkiel, pero alam na ni Fabian yung trabaho niya. Sa panahon na yun, siya yung pang-peel sa mid lane niya at tinulungan niya si Hezkiel. Natamaan pa rin ng Hilda yung Farsa, pero na-block ni Fabian at na-knockback doon si Nino. Okay, naipit. Pero may winter crown play dito si Fabian, pero hindi sapat yon dahil tutumba siya sa kamay ni High. Si Hezkiel nakapag-feathered airstrike, pero wala na sa vicinity ng feathered airstrike yung Clash. Aaron Shiki, binibigyan dito si Gebe. Naku po, quite low. Appraiser's Wrath, hindi na naman tumama. Aran, may opportunity magwala dito. Nakahuli ng tatlo. Napa-flicker out nga dito sila Alter Ego. Tinatry pa rin ng Ego. Aaron Shiki nakapag-Zaman Force pa nga. Biglang tumumba doon si Gebe. Aran, nakatakas pa. Untouchable pa rin si Aaron Shiki, 4-0-7. No deaths on the Harriet and Alter Ego. Hinahanap pa rin nila yung chance nila makapagbawi, pero mas maganda lang ang execution ng Team Liquid ID pagdating sa team fights. Hindi nila mahuli yung Harith. Dreams nakikipag 1v1 doon sa Lord para siguradong hindi makakaabot sa crystal ng Alter Ego. Inhibitor turret ng Alter Ego doon sa taas ay butas na. And again, Aaron Shiki, sabi mo nga, untouchable, 407. All throughout that clash, hindi siya nag-purify pero parang kakailanganin niya dahil may diversion doon sa taas ngayon. Nino, hinahabol na nga yung bata, hinahabol si Aaron Shiki. Napasaman force pero may purify pa, hindi pa rin naman niya kinakasakin na sa ngayon, kaya naman nakapag-free hit siya. Yes, Kiel, feathered airstrike, not gonna be enough though. Killing spree na, Witty, tutumba, kapalik naman na boy ni Roundel. Gebe finally connecting with the Appraiser's Wrath. Tatlong nawala sa TLID. Triple kill para kay Highs and Dreams. Tinamaan niya yung knock up, the combination, spatial migration, the magic thump, and Alter Ego. Just like that, may chances sila makahanap ng espasyo sa mapa, pero nalilinis ng TLID ang mga minion waves. Ramdam na ramdam mo na yung pagsiscale up ni Highs. 12-2-2 with the Granger. At ngayon, outer turrets ng TLID muling nililinis ng Alter Ego, getting good position and setting themselves up dahil paparating na ang susunod na Lord in 10 seconds. Crucial play from Alter Ego, pero ngayon if gusto nila makontinue tong comeback na to, Gebe, yung mga energy eruption, mga Appraiser's Wrath, kinakailangan talaga tumama at kumonekta sa members ng TLID. Alter Ego. Ngayon, mas maganda yung pwesto nila sa Lord. Pero yung mahirap sa kanila, may chip sa kabila. Pero si Fabi nahanap kagad si Highs! Spear of Alpha! Hindi nahawakan yung shrub sa gitna. Akala nila makaka-clear lang sila. Pero nahuli pa yung gold laner at atras kaagad ang Alter Ego. Akala nyo lang wala. Pero meron. Merong nasa gitna, Fabian. With the most crucial Spear of Alpha kay Highs. Flicker yung battle spell, hindi purify, kaya nakatakas. Naku po, mukhang TLID makakascore ng game number 1. Hindi pa naman nagsaspawn yung Lord. Pero wala nang inhibitor turrets na natitira para sa Alter Ego. Aaron Shiki pumasok na walang Zaman Force. Nag-tower lock na nga sila. And TLID wins game 1 against Alter Ego. Masterful execution. Malapit lang sa gold, malapit lang sa kills. Pero TLID consistently sa game number 1 ang nakakapag-execute na mas maayos. A back and forth game between two Indonesian teams. TLID pa rin ang makakasecure ng victory. And tignan mo ang KDA ng walang iba kundi si Aaron Shiki. Dami nagtatanong, totoo ba yung hype sa batang to? Napatunayan niya na yan ng M6 pero pinapatunayan lang niya ulit. Aaron Shiki, 408 KDA with the Harith. In a very close game. Pero TLID wins the nail biter. I really like na ginamit ni Aaron Shiki dito yung Magic Lantern. Nakita niya na makunat yung mga kalaban niya. There's a Fredrin on the opposing team. So, kailangan pa nila yung extra source of damage kontra sa mga heroes na mataas yung HP, mataas yung defense. So, it's a good call to build the Magic Lantern. For Fabian, of course, going for his one of his signature builds with the Queen's Wings at saka Brute Force Breastplate.
cooldown reduction dependent. Gumamit din siya ng Winter Crown. So, ang daming cooldown reduction na kukuha niya. Kung di ako nagkakamali, 25, 10, 35, should be around 40% cooldown reduction. Well, actually, lagpas pa nga kasi meron din cooldown reduction na kukuha siya with the War Axe. So, good itemization across the board galing sa TLID. Meanwhile, for Alter Ego, again, it's really just yung mga heroes nila, sapat din naman yung damage. Kita mo naman, wala naman masyado namatay. 5 deaths at most yung nakuha dito ni Dreams. But for Alter Ego, the problem was just yung mga gusto gawin ni Nino with the ganks, hindi niya masyado na pull off dahil sigurado ni TLID na may nagpo-protekta kay Yehezkiel. One of the biggest differences here, hindi nga nila maabot yung Pharsa. That was the biggest question na nila pagkatapos ng draft. Exactly. Kasi actually na early game pa lang, hindi naman nila naabot si Yehezkiel, pero at the same time, hindi rin makasan ni Yehezkiel ng maayos yung Feathered Airstrike niya. Dahil sobrang mobile din naman ng heroes ng Alter Ego. Pero dahil sa ginawa ng TLID, especially their frontliners, Yehezkiel was really activated, and not to mention, ang dami ding times na mali yung or off timing yung naging shortcut ni Weedy, especially yung una niyang shortcut. Pero kalagitnaan ng laban bumawi at naging mas more committed yung TLID sa mga naging decisions nila kontra Alter Ego. Tsaka si Roundel, honestly, hindi ko masyado nakita yung mga parang kumbaga mid lang yung naging performance niya with the Luyi. Not so much diversion plays na highlight worthy yung nakita natin. Pero speaking of highlight worthy, MVP, walang iba kundi si Aaron Shiki. Perfect KDA na naman si Mr. Untouchable with a 408 KDA. Great performance here by Aaron Shiki. Alam niyo din na kahit kalaban niyo yung low Yi, still na-maximize niya yung Zaman Force. One of the heroes na napapahirapan yung team fight ng Harith is the low Yi, but he was able to make the most out of it. Nagamit din niya yung Purify to the right extent. Even though madaming range sa side ng Alter Ego, parang Alter Ego can only do so much in terms of holding their front line. And isa sa mga heroes na nagbigay din ng hirap sa kanila, which is the Lucas na ginamit dito ni Aran. Yeah, it was so easy for Aran na ma-access si Heiz. And even during the times where sa magandang pwesto naman si Heiz, he'll be able to join in the fight. Pagdating ni Heiz, wala na yung frontline niya. Ayun, speaking of frontline, naging double duty tuloy siya, si Gebe. Yeah. Kasi even si Dreams, kung tinignan mo yung itemization niya, I think 3rd build or 4th build niya was fleeting time. So in terms of sustain, kulang talaga ang meron yung roamer ng Alter Ego. So pag secure ng objectives, medyo nahihirapan talaga yung Alter Ego kasi nung unang Lord pa lang, I believe, napitas ka agad si Gebe. Kaya naman free retribution for Fabian. Kahit nakuha ng kills yung Alter Ego, hindi yun naging sapat dahil TLID was always securing objectives up against Alter Ego. So although maganda yung mga setup ni Dreams, nakita natin, nag-ala shark siya. Ang daming moments na naging game changer din siya. Apart from the setup, parang wala na wala ka na may expect from the Guinevere. Yeah. Ang yung isang bagay din na mahirap dito para sa Alter Ego is the fact that when you're up against this kind of lineup by Team Liquid ID na yung backline heavy, yes, kasi Pharsa, ang taas din ng source of damage coming in from the Pharsa. Yung frontline ng TLID, ang sakit din ng damage Well, for Nino, the damage that he can deal, mas gana kung matatamaan niya yung backline, yung key targets talaga. Even though there are certain abilities in the Heal the Hero kit na para kay Nino na nag-a-adjust base sa HP ng kalaban, ultimately, Hilda is para sa mga malambot na target. Pero dahil yung Team Liquid ID, kahit anong mangyari, lagi sila maraming damage. Yun yung naging difference din para sa kanila. Mm-hmm. At may onting differences din naman na kailangan i-change ang Alter Ego if they ever want to extend the series. Kahit pa paano, maganda pa rin naman yung kanilang pinakita. Very, very close game para sa isang game number 1. Again, this is a best of 3 series. Nakikita ko sa comment sections, may mga nagtatanong. Actually, kanina pa ako nalaglag na po yung blacklist. Nalaglag sila pero sa lower bracket lang. Hindi pa eliminated. Katulad din naman sa serye na ito. Kung sino ang matatalo, laglag lang naman sa lower bracket. So may isa pa silang tsansa
sa last chance qualifiers. Pero tignan muna natin ang naging heatmap ng jungler ng TLID na si Fabian. Not the cleanest game for Fabian, pero ito rin yung risk na lineup kasi nila eh. Parehas ng lineup na to put a lot of responsibilities para sa junglers nila. Hindi lang sila sa pag-farm, hindi lang sila sa paggawa ng damage. Kailangan din nila mag-front, and in a way, Fabian was also sa parang soft setter na rin para sa TLID. Kasi kung hindi si Widy yung kumuha ng information, it's Fabian. If it's not Fabian, it's Aran. So, gets din kung bakit mataas yung death ni Fabian. But ultimately, kita mo na paghaba ng laban dito, ang dami na rin yung responsibility sa pag-control ng vision. Yung mga red spots na yan na malapit sa Lord Pit. Yes, usually the junglers are there. Pero yan din yung mga spots ng mga roamers kung saan sila kumukuha ng vision. Yeah, and apart from the vision and securing objectives na nagawa ni Fabian, isa sa mga key moments talaga, or I could say the game-winning play, was yung Spear of Alpha niya doon sa mid lane brush. Yes, yeah. Kay Heis. Kaya naman nahirapan ng dumepensa yung TLID, mas lalot, ay yung Alter Ego, mas lalot ng My Lord yung TLID during that time. Yep. And yeah, remember yung sinabi ko lang noon, usually yung pastuhan na ganun, that's for the roam and the mid. But the fact that it's Fabian na who has to play the roam role, kasi si Widy nung panahon na yun, wala nga dun sa mapa eh. Nasa top lane siya, tinutulungan niya si Aaron Shiki na mag-push. And of course, nandun naman yung beacon spot niya, so pwede naman siya mag-TP papunta dun sa baba. Closer to where all of the action is happening. So, I'm glad na na-highlight mo dun yun. It was a great Spear of Alpha and a great combo na kasama si Yehezkiel na nahuli nila dun si Heiz. Great overall performance para sa world number 2 na Team Liquid Indonesia. And Alter Ego, I feel like magi-game 3 pa rin naman tayo. May art eh. Kita mo sa galaw eh. Siguro kung yung mga onting Appraiser's Wrath lang tsaka onting Energy Eruption ni Gebe tumama, feel ko magiging iba talaga yung storya ng takbo natin sa game number 1. Ganon ka-close yung game para sa akin. So, onting minor adjustments lamang. Siguro secure din a favorable roamer para kay Dreams. Yung mga karaniwang nakikita natin, not the cheese picks like the Guinevere. Although, in terms of setups, nagawa niya yung trabaho niya. Pero yun lang eh. Setup lang eh. Wala na after nun. Yeah, and it's also against a lineup na gusto talaga maghawak ng shrub. So, yung magiging setup dito ni Dreams is parang counter na lang. Medyo mahirap na siya talaga yung maghahanap ng initial setup once you see the vision and everything. So, yeah, let's see kung ano yung maging adjustment dito ni Alter Ego para sa hero pick ni Dreams. I think sinubukan talaga nila mag-surprise, but then at the same time, kita mo rin yung gusto gawin ng Alter Ego na, sige, i-counterpunch na lang natin yung TLID.